I'm just so excited to share the word para sa atin. Pero bago ko simulan yon, let me just ask you, ang tagal na natin dito, no, mag-iisang buwan na rin. And here's something that I want you to ask. Ano yung mga bagay na hinayaan natin na pumasok sa ating mga isipan? What are the things that we have allowed to enter our minds? Marami bang worry? Marami bang mga negative na bagay? Marami bang mga bastos na bagay? Marami bang mga bagay na mabilis makagalit sa ibang tao? What are the things that we allow to enter our mind? Bakit ito importante? Kasi what we allow to enter in our mind affects the way we live out our lives. Sabi sa Romans 8 verse 6, "So letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace." If you are in Christ, we have a choice. Will you allow sinful thoughts to control our mind? Or do we allow the Spirit of God to control our mind, which in turn controls our lives? Alam niyo ba, God uses this moment. Yung nangyayari sa paligid ngayon. God uses this moment to reveal something to us. Hindi lang natin alam, pero marami na tayong bagay na pinapasok sa isip at sa puso natin. At mga panahon at mga challenges na ganito na nangyayari sa paligid natin ay ginagamit ni God para i-reveal or ipakita yung mga bagay na nasa loob natin. So what fills our mind? Mga bagay ba that leads to death? O yung mga bagay na galing sa Spirit of God which leads to life and peace? Ano yung mga bagay that God wants you and me to fill our minds with? Mga bagay na galing sa Spirit. I believe God wants you to fill your minds not with the things that would lead to death, but with things that would lead to life and peace. Buhay at kapayapaan. Ano yung mga bagay na yun? Yun yung makikita natin dito sa Romans 8. Ano yung mga bagay that God wants us to fill our minds with? Number 1, gusto ni God na malaman mo at maalala mo that you are a child of God in Christ. Sabi sa Romans 8 verses 15 to 16, "So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father. For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children." Alam niyo ba na ang takot or fear enslaves us? Nang aalila ang takot. Kaya nga, pag takot ka, marami kang bagay na hindi mo kayang gawin. Marami kang bagay na hirap kang gawin kasi natatakot ka because fear enslaves us. But the Spirit reminds us na hindi na tayo kailangan maging alila ng takot kasi ang meron tayo ay yung reminder na anak tayo ni Lord. Paano ba tayo naging anak ng Diyos? Dahil sa ginawa ni Jesus. To those who believed in Him, to those who received His name, He gave the right to become children of God. Kaya tayo naging parte ng pamilya ni God ay dahil sa ginawa ni Jesus. Ito, kung parte ka ng pamilya ni God, matatakot ka ba? Kung parte ka ng pamilya ni God, gusto ba ni God na maging alila ka ng takot? God wants you and me to have this confidence because you and I are part of His family. Number 2, God wants you and me to fill our minds with this thought that we have a glorious future. Saan natin makikita yon? Romans 8 verse 18. Sabi dito, "Yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later." Imagine mo yon. May ginagawa si God sa buhay natin. May ginagawa si God sa buhay ng mga tao sa paligid natin. At minsan iniisip natin yung nangyayari sa buhay natin ngayon, nakaka-depress, nakakalungkot, nakaka-down. Pero, huwag yung isipin na yan yung ending. Pag sinabi natin yung salitang glorious, ang ibig sabihin nito ay mahalaga, maganda, at importante. Meron tayong glorious future. Meron tayong mahalaga, maganda, at napaka-importante na hinaharap dahil meron tayong Panginoon. Sabi ni God sa Word niya, He knows the plans He has for us. Plans to give us a hope and a future. I believe this firmly. With God, it is always a good ending. If it's not good, then it's not yet the end. Kaya naman ngayon, kaya natin magpatuloy na umasa. We can still have hope. Number 3, na gusto ni God na punuin natin yung utak natin ay yung thought na meron tayong katulong sa ating mga prayers. We have someone who helps us in our prayers. And the Holy Spirit helps us in our weakness.
For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Yung Holy Spirit kasi tinutulungan niya tayo sa mga weaknesses natin. So kung feeling mo hindi mo kaya, congratulations, kaya kang tulungan ng Holy Spirit. Minsan di natin alam kung anong pagpipray natin. Ang dami-daming nangyari sa mundo. Feeling natin, saan ako magsisimula? The good news is, yung Holy Spirit, kasama natin yan. Tinutulungan niya tayo magdasal kay Lord. Alam ko minsan, nakaka-frustrate na feeling mo wala kang magawa ngayon. Gustong-gusto natin tumulong pero hindi tayo makalabas kasi naka-quarantine tayo. Pero wag mong maliitin ang prayers mo. We believe that prayers that are directed by the Spirit are powerful. Kasi kasama natin si Holy Spirit. Kaya ang application natin dito ay mag-pray tayo. Gamitin natin tong panahon na to para magdasal. Alam niyo, meron akong gusto ipakita sa atin, no? Dahil nandito tayo sa bahay, at alam niyo naman, kulang ang props natin, ganito. Ito ang isa sa mga kaldero namin sa bahay. Imagine niyo, itong kalderong to ay yung mind. Sali mo na rin yung puso mo. Yung mind and heart mo. Sabi doon, meron daw tayong pagkakataon. Kung hindi tayo maingat, hinahayaan natin yung mga bagay na pumasok sa mind or heart natin. Minsan, hinahayaan natin ang sadness. Recycled paper pala to, no? Para eco-friendly tayo. Hinahayaan natin yung mga negative thoughts. Hinahayaan natin yung galit sa mga nakikita natin sa Facebook. Minsan, hinahayaan natin ang mga bastos na bagay sa puso at isip natin. Minsan naman, habang quarantine, nare-realize natin, ay, ang dami ko palang insecurity. Lalo na pag chine-check mo yung feed ng ibang tao, buti pa sila, ang ganda ng bahay. Buti pa sila, ang ganda ng itsura nila. Minsan sa mga napapanood natin sa balita, napupuno tayo ng muhi. Hate. Iba naman sa atin dito, walang pake. Apathetic ka. Binabaon mo yung sarili mo, kaka-TikTok o kakalaro ng video games. Yung iba naman sa atin dito, punong-puno tayo ng fear o takot. Lahat ng mga bagay na to, sabi dun sa Word ni God, if we allow sinful desires to control our mind, it leads to death. Imagine mo, yan ang laman ng puso at isip natin. At imagine nyo, ito yung takip ng puso at isip natin. Sa ngayon, meron tayong kinakaharap na napakalaking pandemic. Nasira yung takip ng kaldero namin. Pasensya na. Wala na iba talagang pang props. Minsan, makikita natin, may ibang takip. May malaki tayong kinakaharap na problema. At feeling natin, ang sagot, kailangan matanggal yung problema. Pero, si God, ang gusto niyang makita mo, ay yung laman ng puso at isip mo. Yung challenges, matatapos din yan. 1, 2, 3 months from now, mawala din to. Pero mapapalitan ng iba na namang takip. Pero, nandun pa rin yung mga bagay na leads to death. Mapapalitan din ito ng iba't ibang problema. Habang tumatanda ka, madami yung problema. School, relationships, family, pera, career, future, health, iba-ibang takip. Pero, pareho pa ring laman. If we allow sinful desires to fill our minds and our hearts, kahit ano pang nakatakip dyan, pare-pareho pa rin ang laman. Pero si God, hindi niya lang gusto tanggalin yung challenges sa buhay natin, gusto niya rin isa-isa tanggalin itong mga to sa puso natin. Gusto niya ito tanggalin by the things of the Spirit. Gusto niya na ipaalala sa atin sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Hindi na natin kailangan ito ma-experience. Anak niya na tayo. God has a purpose and a will for our lives. And we have a glorious future awaiting us. Kasi gusto ni Lord na punuin natin yung mind and heart natin by the things of the Spirit because it leads to life and peace. At ano yung mga yon? Faith, nais ng Panginoon na tayo ay mabuhay na may pananampalataya. The righteous shall live by faith. Hope o pag-asa, dahil namatay at nabuhay muli si Jesus, meron tayong pag-asa. Alam natin na meron tayong good ending. Love, sabi sa salita ni Lord, perfect love, yung love na nanggagaling sa Diyos, casts out fear. The Holy Spirit. Alam niyo ba, yung Holy Spirit, kasama natin siya sa puso at isip natin. Gustong ipaalala sa atin ng Holy Spirit that we are a child of God. Na parte na tayo ng pamilya ng Panginoon. Hahayaan ba ni Lord na makawawa ang mga anak niya? Dahil doon, kaya natin magkaroon ng confidence. Kaya natin harapin ang mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. At sabi doon sa verse na binasa natin, if we let the Spirit control our minds, it leads to life and peace. Kapayapaan. Ito yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. Napunuin niya tayo ng mga bagay na to. Gamit sa salita niya, yung mga promises niya para sa iyo, gusto niya punuin niya tayo nito. Kaya naman, mapamalaki
o maliit, o kahit ano pa mang problema ang dumating sa buhay natin, kaya natin to harapin. Kasi kasama natin si Lord at ang mga pangako niya sa buhay natin. O ha, kaldero. I want to end with this. If hindi nyo narinig lahat ng mga preach ko, gusto ko mag-focus kayo ngayon. Sabi sa Romans 8, verses 31 onwards. And I'll end with this one. Makinig kayo mabuti. What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us? Since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity or are persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? Sabi dito sa salita, dahil lang bang may kinakarap tayong pagsubok, ibig sabihin ba nun, hindi na tayo mahal ng Panginoon? Sabi sa verse 37, no! Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Makinig kayo dito, verse 38. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Hindi mo ba kayang harapin yung pagsubok kung alam mo na ito ang pumupuno sa bawat hakbang ng buhay mo ngayon at hanggang sa forever? Tatagalugin ko para masaya. Sabi dito, ano ngayon ang masasabi natin tungkol sa mga to? Kung kakampi natin ang Diyos, sino ang lalaban sa atin? Siyempre, hindi ang Diyos. Hindi niya pinagdamot ang sarili niyang anak, kundi binigay niya ito para sa ating lahat. Kung binigay niya sa atin ang sariling anak niya, siguradong ibibigay niya rin sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Christ? Yung problema ba? Yung suffering? O panggigipit ba? O gutom, kahirapan, panganib, o kaya kamatayan? Pero sa lahat ng bagay, nagtatagumpay tayo sa tulong niya na nagmamahal sa atin. Sigurado ako na walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal niya. Hindi ang kamatayan o ang buhay, hindi ang mga anghel o ang may kapangyarihan sa langit, hindi ang ngayon o ang bukas, hindi rin ang mundo sa taas o mundo sa ibaba. Walang bagay sa buong creation ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos na tinanggap natin dahil kay Christ Jesus na Panginoon natin. I want to encourage you with those words. Dasal tayo. Panginoon, ihanda niyo po yung puso namin. Ipaalala niyo sa amin na kami ay mga anak niyo. Ipaalala niyo sa amin na meron kaming glorious ending. At Lord, bigyan niyo po kami ng burden para magdasal sa mga tao sa paligid namin. Lord, we are saying sorry. Sorry sa mga pagkakataon na hinahayaan namin yung mga bagay na sinful, mga makasalanan, mga hindi nakaka-honor sa iyo, na pumasok sa isip at puso namin. Lord, ngayong araw na to, we say, we repent of those things. Lord, we renounce those things. We renounce yung mga bastos na bagay na pinapaniwalaan at tinitingnan namin. Lord, we renounce also those things na nagiging sanhi ng takot o kalungkutan o kawalan ng pag-asa o galit sa puso namin. Lord, we're saying sorry to all of them. Lord, we repent. Lord, and we receive. Tinatanggap namin yung mga pangako niyo sa buhay namin. Lord, maraming salamat. Lord, even ngayon, sa pagkakataon na to, pinapanalangin ko that we will not let the sinful desires take control of our minds and even our hearts, but we will let the Spirit control our minds and hearts. Alam namin that the Spirit will give us life and peace. Lord, I pray na ma-secure kami sa pagmamahal niyo at sa identity namin sa inyo. In Jesus' name, amen and amen. Let's take this time to worship.